Basta give your situation to God. Ibigay mo na sa Diyos. Galit ka, Lord, yung asawa ko po, talagang ang kulit lang, bababae pa rin. Ibigay mo na. Malay mo, kunin siya ni God agad. Di ba? Ang Diyos naman, nakikinig sa prayers. Kaya ibigay mo na sa Diyos, huwag ka nang gumante. Tama? Ngayon, kapitbahay mo, Lord, kalaking kapitbahay, ibigay mo kay God. God has a way of dealing with that. Basta ibigay mo na. Kaysa dala-dala mo, wala ka namang magawa. Bigay mo na sa Diyos, may magagawa pa siya. Okay ba yan? Oh, kaya sabi ng Bible, si Jesus mismo, when they hurled their insults at Jesus, Jesus did not retaliate. When he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who judges justly. Amazing. Kaya intercede on behalf of your offenders. Pag-pray mo sila. Pag-pray mo yung mga nakasala sa'yo, nasaktan ka, pag-pray mo sila. Ano pag-pray mo? Pagpalain sila ng Diyos. Hindi yung Panginoon, tamaan sila ng kidlat. Huwag ganun. Lord, pagpalain mo sila. Hindi yung, Lord, pagpalain mo siya, buhusan mo siya ng sako-sako, tig sa 10 piso. Di patay din yun. Huwag, pag-pray mo, na i-bless siya ni God na hindi ka na niya maalala. Maintindihan niyo po? Ngayon, kaya sabi ng Bible, that I should sin against the Lord by failing to pray for you. Pag-pray mo. Si Samuel, nasaktan siya sa mga Israelites, pero sabi niya, pag-pray ko pa rin kayo.